come again, sir? You're lying! So, Ginong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Si Digo ngayon mga kababayan, hindi na makatulog. Lagi na lang dilat yung mga mata. Pinapatulog ng kanyang anak na si Kitty Duterte. Hindi pa rin makatulog. Normal, daming problema ng dating Pangulo. Patong-patong po. Ang latest, kinasuhan siya ng sedisyon. Inciting to sedition tulad ng kanyang anak na si Sara Duterte. Ang nag-file kahapon mga kababayan ng kaso, si General Nick Torre. Isabi ko sa inyo, self-destruction ang ginagawa ng mga Duterte. Kasi ayaw makinig po sa matitinong pagpapayo. Ayaw makinig sa atin, mga sinasabi natin. Pag hindi ka na makinig sa tinatawag sa Bible na sound advice at pinakikinggan mo yung mga nakapaligid sa'yo na sige lang ang praise, ay talagang maliligaw ka ng landas. Kaya ang problema kay Digong, matanda na eh. Kaya kahit yung kanyang anak, hindi na pinakikinggan, matulog ka na niya. Hindi na makatulog si Digong. Pakinggan ninyo ito. Dada, natulog na. Oo na daw, si kay kakay buntag na kabatog. Dalik na. Dalik na. Nanonood siya ng balita tungkol sa kanyang anak. Pinasadlakan ng kanyang anak. Mga kababayan na malamang sa malamang makonvict ng Senado. At simula na mga kababayan ang impeachment trial. Kasi ngayon po, lumalakas yung pressure sa Senado. May nagpetisyon na pong isang abogado sa Supreme Court for mandamos. Pagkatapos, yung survey ng Tangere na sinasabing 73% sa ating mga mamamayan ang nagsasabing kailangang iharap na sa impeachment trial si Sara Duterte. Kaya si Digong po, di na makatulog. Pinapatulog ng kanyang anak na si Kitty. Gulong-gulo ang isip, nanonood sa mga balita tungkol sa kanyang anak. Yan po. Dada, natulog na. Oo na daw, si kay kakay buntag na kabatog. Nanonood daw siya. Dalik na. Ang pinanonood niya, kwento tungkol sa kanyang anak na si Sara. Inday Sara. Kita ninyo, gulong-gulo na yung isipan ni Digong. Sabi ko nga po, lahat ng problema nila, kung nakinig sila sa atin, natuto lang. Ako po, sumuporta sa dating Pangulong Digong. Karamihan naman po sa atin kasi isinusumpa natin yung mga kagagawan, mga ginagawa ng mga dilawan. Wala mang choice noon. Kandidato si Grace po, si Maruhas. Ayaw man natin kay Maruhas. Ayaw man natin kay Grace po, parehas na dilawan. So ang naging alternative mga kababayan, si Digong. So sinuport natin si Digong. Ako sinuport ko po si Digong. Kaya lang matigas ang ulo. Sumobra. Sabi nga po sa Bible, ang lahat po may hangganan kasi. In everything there is a season in time. A sign to embrace and a time to refrain from embracing. In-embrace natin si Digong, kaya lang sumobra. Ayaw mo po makinig kasi matigas ang ulo. Pag ayaw mo makinig sa sound advice, ang ibig sabihin niyan, gusto mong mapahamak. Kaya ako po, kahit ako matanda na, nakikinig po ako sa advice. Sound advice. Kigaling yan mga kababayan sa mas bata pa sa atin. Pati yung aking mga anak, pinakikinggan ko. Kasi nga po sabi nga,
pantas ka man at di lang paham, mayroon ka ring hindi alam. Pero pag ang belief mo, ikaw na yung pinakang magaling, you'll not grow. At malamang sa malamang, yon ang ikakapahamak mo. Kasi ang ibig sabihin yan, masyado ka ng proud sa sarili. Isabi po sa Bible, yung mga proud po, binabagsak. Pag proud ka, ang ibig sabihin, ma-pride ka. Isabi po sa Bible, pride comes before distraction. Ito na ngayon yung mga Duterte. Ayaw na nating mag-advise kasi matitigas nga ang ulo. O ngayon, hindi na siya makatulog. Kapo nag-file mga kababayan ng sedition case si General Torre. You are lying! Come again, sir? You are lying!